Alas 10 na naman ng umaga, malapit na naman ang tanghalian. Ihahanda ko lang ang mga hito, i-adobo ko, pang ulam. Pagdating sa isda, ito ang pinakapamborito naming pamilya, lalo na ng mga bata. Tatakpan ko muna ng makatulog para mas madaling linisan. Sa paglilinis ng hito, pwede tayong gumamit ng abo. Pwede rin naman ng asin at suka. Depende na rin po sa inyo kung anong gagamitin nyo. Pero siguraduhin lang natin na matanggal lahat ng dulas-dulas para malinis na malinis ang ating lulutuin. Medyo malansa kasi ang isdang ito kapag hindi nalinisan ng maayos. Pagkatapos ko itong lamasin ng asin, sunod ko naman itong babanlian ng suka. Sunod ko na rin tinanggal ang kanyang mga singil. Kapag nagkataon na nasingil ka niyan at medyo mababa ang iyong resistensya, talagang lalagnatin ka. Kaya sa mga baguhan na maglilinis nito, mas maganda na gumamit ka na lang ng gunting para mas safety at iwas disgrasya. Babanlawan lang natin ulit pero hindi pa dyan natatapos ang paglilinis nito. Sa ibabang parte ng kanyang panga, may tatanggalin tayo dyan na parang maliit na atay. Hindi ko alam kung ano ang tawag dyan pero yan daw ang nagbibigay ng lansa sa isdang ito. Bawat piraso ay hinati ko lang sa dalawa. Tinanggal ko ang bituka pero iniwan ko ang atay at taba. Pero nasa inyo pa rin kung gusto nyong tanggalin lahat, wala namang problema. Banlawan lang natin ng mabuti at pwede na nating simulan ang pagluluto. At dahil itong pinakauna nating video, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na lahat po ng mga i-upload nating mga contents ay puro po mga outdoor cooking. Kumbaga ang tema ng ating contents, mga lutuin at mga pagkaing probinsya. Sa maliit na tulyasi, nilagay ko ng mga rekado. Medyo dinamihan ko ng luya para pang tanggal ng langsa. Naglagay din ako ng bawang at sibuyas. Tsaka ako naman inilatag ang mga nahiwang hito. Naglagay na rin ako ng kaunting suka. Sinabay ko na rin ang toyo. Kung sakaling magkulang, mag-adjust na lang mamaya sa lasa. Tansyahan lang para hindi naman masyadong mapaalat. Naglagay na rin ako ng durog na paminta at dahon ng laurel. Pandagdag ng aroma. Maglalagay din ako ng kalamansi. Pipigaan lang natin yan ng 5 piraso. Pwede na. Kung gusto mo naman ng may sipa ng anghang, pwede ka namang maglagay ng sili. Pero sa akin, may mga batang kakain, kaya hindi ko nalalagyan. Aadobohin ko sana ito sa gata. Kaso gahol na tayo sa oras kung magkakaid pa tayo ng nyog. Naglagay din ako ng 1 kutsaritang asukal, pang balanse sa lasa. At 1 basong tubig, para may salang na. Marami akong naimbak na kahoy nung nakaraang buwan. Pwede nang gamitin dahil tuyo na. Maraming punong kahoy dito sa farm, kaya kung panggatong lang, hindi tayo mamumroblema. Naglagay din ako ng mga ilang perasong dahon ng dayap. Mabisa itong alternatibo sa tanglad bilang pangtanggal ng lansa. Lulutuin ko lamang ito sa loob ng 40 minuto. Hihintayin ko lang itong matuyo at magmantika. Naglagay na rin ako ng siling haba at isa-isa kong binaliktad ang mga hito para siguradong pantay ang pagkakaluto. At kung umabot kayo sa punto ng videong ito, paki-comment naman kung anong paborito nyong luto sa hito. Maraming salamat po. Ayun na nga at luto na ang napakasarap na adobong hito. Simpleng lutuin kung may tuturing, pero kung sasamahan mo ng pagmamahal, ito'y nagiging espesyal. Hanggang sa muli, Boss Sak TV.